welcome back ulit sa ating channel guys. Dun sa ating test alternator part 1 na video, ito yung ating naging setup ano. Ang kaibahan lang ay hindi nakakabit yung ating alternator sa ating sasakyan. Tapos hindi na tayo gumamit ng ignition switch no. So nakarekta na tayo. So ang kaibahan lang ay naglagay tayo dito ng tester. Ayan, para ma-measure natin yung kanyang current. So naka-series lang dito sa ating B terminal, yung wire na naka-connect directly dun sa ating positive lead ng ating battery. Tapos naglagay din tayo ng tester to measure yung voltage dito sa positive at saka dito sa negative. So yun lang para ma-measure natin yung voltage ano. So guys, ngayon naman i-check natin yung IC regulator ng ating alternator na hindi natin binabaklas ano. So ngayon nakailaw yung ating light indicator. So mamaya explain ko sa inyo yung wiring connection natin ano. Ngayon naka-ignition on at hindi running yung ating makina. Meron tayong na-measure na 3.2 volts no. So mamaya explain ko yung connection ng ating multimeter. So ngayon, ang gagawin natin ay ayan, nakailaw siya no. So ito naman yung flow ng current pag naka-ignition on tapos hindi running yung ating makina. So pag naka-ignition on, nakailaw yung ating yung ating charge warning light, nakailaw siya. So ang ano dito, yung flow ng current niya kaya siya umilaw ay meron kang supply dito sa positive ng ating battery. Ayan, ilaw siya papunta dito sa ating yung sa L terminal. Ayan, papunta dito sa ating L terminal. Then nagpumunta siya sa ground. So kompleto yung circuit kaya umilaw. Tapos dito naman sa ating ignition switch, so naka-close yung ating ignition switch. Yan. So ito naman yung terminal doon sa ating ignition terminal. Ito yung sa ilaw, ito naman yung sa ating ignition. So yan, pumunta dito from positive. Yan. So kompleto yung circuit. Then bumaba, ayan, dumiretso dun sa ating ground. So ibig sabihin yung ignition, yun yung power para sa ating IC regulator, para mag-activate yung ating IC regulator. So pag nag-activate yung ating IC regulator, magkakaroon ng supply yung ating positive at saka negative lead ng ating carbon brass para initially magkaroon ng voltahe yung ating rotor. Yung pag nagkaroon ng voltage ay magge-generate ito ng electromagnetic force no. Plus since hindi pa umiikot yung ating makina ay hindi pa nagge-generate yung ng kuryente yung ating stator. So dito naman guys, naka-ignition on yung ating switch. Tapos running na yung ating makina. So umiikot na yung ating rotor. Tapos nagge-generate na ng electricity yung ating stator. So namatay na yung ating charge lamp. So hindi na siya umilaw. Ano? Ayan, naka-on na siya. Ito, naka-on yung ating ignition switch. Yan. So yung magiging flow ng current ay dito. Kanina nung naka-ignition on, hindi running yung makina, pag ganun yung flow. Ayan. Ngayon, ito na. So, ibig sabihin, nagcha-charge na yung ating alternator. So, nagcha-charge na siya papunta dun sa ating battery. Ayan. So, bali, nag-switch off yung ating
charge warning light kasi meron niyang transistor doon sa ating IC regulator. So mamaya ipapakita ko sa video yung circuit ng ating IC regulator. So meron niyang transistor na once na ma-sense niya yung B terminal na meron ng kuryente na pumapasok sa kanya, so automatic isi-switch off niya yung charge warning light. Ito naman yung mga components and construction ng ating alternator para mas lalo pa nating maintindihan yung mga components na tinetest natin, ano. So ito yung ito yung slip ring, and then ito yung brush, no. Ito yung ating rotor coil. Ayan, tapos ito yung north and south, ayan nakalagay dito, no. Magnetic force. So ito yung south, ito yung north. Ayan, to. Ayan. Tapos ito naman yung yan yung ito yung ating slip ring. So ito yung coil natin. Ayan. So ito siya. So makikita natin dito na ito yung connection. So naka-insulate siya, no. Ayan. Tapos ito yung ating carbon brass. Ito. Tapos may supply siya ng positive at saka negative ng ating battery. So nakahiwalay siya dito. Ayan, no. Ayan. Itong connection na yan. Ayan, kahiwalay. Ayan. Tapos ito naman ay ayan dito. Naka-connect yan dito. Ayan. So pinakita ko lang sa inyo to para mas maintindihan natin yung pagte-testing or pagche-check ng ating alternator. Ayan. So guys, ito yung example ng circuit diagram ng IC regulator. So makikita natin dito na meron tayong tatlong terminal, ano. Ito yung B terminal, ito yung ignition, at saka ito yung ating L terminal para sa ating charge warning light. So dito makikita natin yung condition na to ay naka-ignition on, running yung ating makina kasi nagcha-charge yung ating alternator dito sa ating battery, at nakapatay yung ating ito yung ilaw natin, naka-off kasi naka-switch off yung ating transistor number 2. Ang naka-on is yung ating transistor number 1. Makikita nyo rin dito yung diode, ayan, between dito sa terminal B. Ito yung positive, direct na nakakonect dun sa ating positive lead ng ating battery, at saka yung F terminal. So makikita nyo dito sa video na to yung pagtetest ng etong diode na to papunta dito. Ayan. So guys, dun sa ating part 1, bali ito yung ginawa natin. Check number 1. Ang idea is to monitor yung voltage, tapos kung nag-i-increase ba siya, ayan, or kung hindi ba siya nagcha-charge. So ito yung procedure na to ay nakakabit yung ating alternator sa ating makina. Pero dito sa video na to ay hindi nakakabit yung ating alternator. Ang ginawa natin ay pinaikot lang natin yung ating rotor. So basically ang idea is to monitor yung voltage kapag ano yung voltage niya kapag hindi nakaikot yung ating rotor. Tapos kapag pinaikot natin yung ating rotor ay magi-increase ba yung voltage compared dun sa initial voltage niya na hindi nakaikot yung ating rotor. So yun lang yung idea dito sa check number 1. So proceed tayo dito sa check number 2, ano. Ayan. Dito sa check number 2, halimbawa ang naging resulta dito sa check number 1 ay hindi siya nagcha-charge. So ibig sabihin 12.0 yung voltage na na-measure natin nung hindi pa umiikot yung rotor, pero nung pinaikot natin ay ganun pa rin, no? So hindi nagbabago. So proceed tayo dito sa step number 2. Ayan. So naka-stop yung engine, naka-switch on yung ating ignition. Tapos i-measure natin yung alternator L terminal. So yung ating alternator L terminal, L nandito yon. So hindi lang masyadong kita. So dito. So yung positive, ko-connect lang tayo dito sa pero hindi tinatanggal yung yung connector ng L. So yung positive, ko-connect lang tayo dito sa pero hindi tinatanggal yung connector ng L. So yung positive, ko-connect lang tayo dito sa pero hindi tinatanggal yung connector ng L. So yung positive, ko-connect lang tayo dito sa pero hindi tinatanggal yung connector ng L. So yung positive, ko-connect lang tayo dito sa
papunta dun sa battery, pati din to. Pati yung kanyang ignition, pati yung battery natin, yung B terminal. Nakakonect lang yan siya. So, parang nag-parallel ka lang dito sa L terminal. Ayan. Yung ating tester. So, i-measure natin yung kanyang voltage na hindi naka-disconnect yung mga connector at saka yung B terminal. So, ito yung mga expected result natin. So, ito, 0 to 1. Pag ito ang reading natin, so kailangan natin mag-proceed dito sa check number 3. Tapos, close to battery, go to check number 5. Kapag ito naman, ang nakuha natin, 2 to 3 volts, ayan, normal. Ayan o. Go to check number 6. So, yan. Gawin muna natin tong check number 2. So guys, ngayon naman, i-check natin yung IC regulator ng ating alternator na hindi natin binabaklas, ano. So ngayon, nakailaw yung ating light indicator. So mamaya explain ko sa inyo yung wiring connection natin, ano. Ngayon, naka-ignition on at hindi running yung ating makina. Meron tayong na-measure na 3.2 volts, no. So mamaya explain ko yung connection ng ating multimeter. So ngayon, ang gagawin natin ay, ayan, nakailaw siya, no. Ikutin lang natin to. So, ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, pagmasdan nyo lang to. Kung tataas ba o hindi. Ayan. Ayan. So, tumataas yung voltage, no. Ayan. Ayan. So isang paraan din to guys na i-check yung ating IC regulator kung nagpa-function ba siya na hindi tinatanggal yung ating alternator. Ayan. So yung naging wiring natin dito guys, yung connection natin ay naka-DC lang siya. Ayan. So ayan, so yung ating yung positive, yung negative ng ating tester ay ito yung negative niya, itong black, nakakabit dun sa ating negative ng ating battery. Tapos yung positive niya, ito ay nakakabit dito sa ito, yung light indicator. Ito yung ating light indicator. Ayan. So ayan, nagkabit lang ako dito. Ito yung ating light indicator. Pumunta to sa ating light indicator. Ayan. Ito. So, pumunta yan sa ating light indicator. So, nagkabit lang ako dito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. 3.1.